Yun no, kita nyo naman. Napakainit. Summer na ngayon sa Japan. Tirik ang araw. Hi guys! Welcome back again to my vlog. And for this video nga, tayo magpipintura sa kainitan ng panahon. Kitang-kita nyo naman ang init ng panahon dito sa akin tropa na siya ay naka-umbrella. Dito nga pala tayo ngayon sa bahay nila mama at papa. Para kumita ng pera, tayo magpipintura. Walang alintana sa init ng panahon basta magkapera. Dahil sa sobrang init, nag-decide kami ng tropa ko na mag-pyro. Pero ending, hindi ko napansin. Natutuwa na lang ako sa sarili ko kasi para lang akong tangang pinahirapan ng sarili kasi wala namang sense ng payong na to. Matagos pa rin talaga ang init. O diba? Tamang trip lang. Pero grabe guys, legit talagang init dito sa Japan. Lalo na kapag tutuntong ka dito sa yero, kahit na nakasapatos ka or kahit na may tsinelas ka, naku, ramdam pa rin talagang init. Bukod dito sa aking tawel sa aking ulo, naglagay din ako ng head cover. At dahil sa sobrang init, nilagyan ko nga ito ng malamig na tubig. Ganito rin kasi mga ginagawa ng mga Japanese. Kapag sobrang init ng panahon, naglalagay sila ng cooler. Since wala tayo noon, ito na nga naglagay na tayo ng malamig na tubig sa ating towel. Para kahit papano yung ating ulo ay nakaka-relax. Ilang araw na nga kami nagtatrabaho dito sa bahay ni mama at papa. Noong nakaraan yung tesuri or handrail na tinatawag. Tapos ngayon dito naman yung sabay bubong. Actually guys, bago namin to pininturahan, sinander muna namin. At pagkatapos namin sinander, pinaliguan muna namin ng tubig para mawala or para umagos yung alikabok. Dahil sobrang init nga, napakadali lang tumuyo. Parang itong utak ko na sobrang bilis tumuyo dahil sa init ng araw. Habang nag-voice over nga ako ito, tawang-tawa ako sa sarili ko, bakit ko ginawa tong katanghan na to. Sa totoo lang, itong payong na to na transparent ay kadalasang ginagamit siya sa tag-ulan para makita mo pa rin yung daanan. Na kahit tumuulan ay visible pa rin sa yung dadaanan mo. Alas 8 pa nga lang nung nag-umpisa kami pero late na. Dahil ang araw dito 4:30 pa lang or alas 4 pa lang na madaling araw tumitirik na. Pagpatak naman ng alas 9 ito nagbabago ng temperatura. Sabi ko nga sa tropa ko bilisan namin. Mas pasa na rin yung trabaho dito dahil sa sobrang init talaga. Hinaig pa yung pakiramdam kapag ikaw ay nasa sauna. 37 degrees Celsius nga ang temperatura dito pero daig mo pang nilalagnat. Ako dito sa Japan, usong-uso pa naman ang nechusho o yung tinatawag na heat stroke. Dito sa part na to walang usap-usap muna. Ginawa ko talaga dito, pinaspasan ko yung trabaho para mas mabilis na rin na matapos. Pero grabe, hindi pa namin nakakalahati itong bubong pero pawis na kami. Kaya every time na nagbe-break time kami, talagang tinitira namin ay tubig. Sa totoo yun guys, itong gamit ko na cellphone na pang video nag-overheat na rin. Bawat kalahating minuto lang nga siya na naka-on at yun lang yung na-record niya kanina. Pero nung tinignan ko siya kanina, naku po, ayun, overheat na nga. Ilagay ko na nga muna siya sa room ko, pinapahinga ko muna. Diba? Wow, sana all. Kapag pa naman ay po, napakabilis na mag-init. Lalo na sabayan pa ng ganitong panahon. Kaya sa mga kababayan ko dito sa Japan, ingat lang tayo, hindi lang sa trabaho, pati na rin sa panahon. Lalo na kapag nakakaramdam na kayo hindi maganda sa inyong katawan, sabihin nyo lang sa inyong mga leader. Panigurado maintindihan nila yan, lalo na sa panahon ngayon. Nalala ko patuloy nung nagtatrabaho sa shipbuilding. Mas nakakapagod yung init kaysa sa trabaho. Tapos sabayan pa ng trabaho mo, napakainit din. Kaya saludo talaga ako sa mga kababayan ko dito sa Japan na magbabakal. Titiisin gaano pa kainit ang panahon para lang kumita ng pera. Siyempre, ganyan tayo sa mga mahal natin sa buhay. Gagawin na lahat para kahit papano magkaroon ng maginhawang buhay. Huwag kang mag-alala kabayan kasi darating din yung time, aayon ng panahon sa'yo. Darating din yung time na hindi mo na mararanasan yan. Kumbaga yan ay experience lang. Tsaga lang tayo sa trabaho at tandaan natin na hindi permanente ang ganyang sitwasyon natin ngayon. Aayon din ang panahon, basta samahan mo lang ng dasal, sipag, tsaga at syempre samahan mo na rin na napakaraming diskarte. Kaya para sa iyo na nanonood ng video na to, kayang-kaya mo yan, malalampasan mo rin yan. Tsaga ka lang ngayon para bukas may nilaga. Yun lang!